Alright, what's up mga katrupa? Meron tayong 8 battery cells. Ayan. Tapos ito yung BMS natin. Kung makikita nyo dyan, each battery has more than 3.28 volts. Yung current ng BMS natin ay 0. Ibig sabihin hindi nag-charge yung ating BMS o yung ating battery. Okay? Ang voltage daw nung component natin or series natin, no, ay 26. Okay, ba't kaya hindi siya nagcha-charge? Kasi ilang araw na yung ganyan. Pakita ko sa inyo kung bakit. Okay, so for demo purposes lang to, hindi pa ito yung fix na lalagyan niya. Disclaimer. Ang MPPT natin ay pipitsugin, solar charge controller natin. Tapos kung susukatin natin, no, yung input, naka one hand kasi tayo. One hand. Okay, one hand lang. Try natin yung best natin para makapagsukat gamit ang isang kamay lang. Yan, pwede na ba yan? Makikita naman ito. Alright, ang sabi dyan ay 22 volts. Ang system natin ay 24 volts. Ang actual nga 26 point something volts pa, diba? Sabi sa BMS. Tapos tingnan din natin yung solar charge controller natin. Enough ko na lang yung yung load. Ayun o, i-on natin. Tapos i-off ko na lang para walang discharge. Tapos yung solar panel natin, icon natin ay charging naman kasi maaraw sa labas eh. Oh. Kita nyo, maaraw. Oh, di ba? Maaraw sa labas. Tapos yung panel natin nasa bubong lang nitong kung nasaan ako naroroon. Tapos yan, charging siya. Pero kung titingnan natin, explore natin ayan o, 0 ampere. 0 ampere yung result dito. So, ibig sabihin, sa solar charge controller, no, hindi siya nag-charge. Sabi din sa BMS, ayun, no, tingnan nyo. Naka-0 din siya. Isa sa mga reason ay mismatch yung voltage. No, yung solar panel kasi natin ay nasa 22 volts lang yung output. Naka-parallel connection yun. Tapos yung battery natin ay 26 volts. Cannot be. Diba kasi 22 volts nga lang to eh. Kulang pa ng 4 na volts. Kaya ang gagawin natin, i-series natin yung ating solar panel. Try natin kung mag-charge na, no? So that way, lalaki yung voltahe. Ampere naman, no? Mababawasan or madi-divide by 2 since meron lang tayong dalawang panel. Kasi kapag parallel connection, yung ampere yung tumataas. Kung ilang unit yung pinarallel mo, ganon magbumultiply yung iyong ampere. So yun, depende na lang din sa application nyo kasi may advantage, disadvantage yung pag series and parallel. Kapag series, isa lang yung matakpan doon, no, yung ma-shade. Hindi nagagana yung buong serye mo. Pero kapag parallel, mababawasan lang kapag shaded yung isa. So I hope may natutunan kayo sa part na yun. At yun, palitan natin to. Sa taas, gawin natin series yung connection ng ating solar panel. Let's go! Pasensya na sa pangit na wiring ng solar natin, no? Ayan, so yung solar natin naka-parallel yan kasi yung tingin niyo, no? Dalawang red magkasama. Ganun din yung dalawang black magkasama. Tapos magpuproduce siya ng single red and single black na papunta sa ating electrical room. So yung mga tropa, ito yung babaguhin natin. Isi-series natin yan, positive to negative and negative to positive. Ano, basta yung polarity, no, mahalaga yon. Tapos magpo-produce yun ng single positive, single negative na papunta pa rin sa ating control room or electrical room. Alright, let's do this. So yun mga tropa, tinanggal natin to. Itong 2-in-1 natin. Kaya ito na lang yung ating mga MC4s. So ito na yung ating series connection ng solar panel. Connected na yung ating solar panel in a series. Tingnan natin, check natin. Okay. Not sure kung ano yung magiging value nito. Pero I expected ko magdodoble eh. Tingnan natin Nag-read ba? Okay. Sumabot na siya ng 34 volts. No? Kanina 22. Hindi man lang nag-44, no? 34 volts lang. Ayan, so tingin nyo kung anong nangyari. So yun, tingnan natin kung may nag-charge na, no?
At sa MPPT muna tayo. Check natin. Alright, meron na mga katrupa. 1.0, 1.1 ampere. Mababa yun. Diba? 200 AH tayo, no? 200 AH. Kung gusto natin ng C10, no? 10 hours of charging, kailangan natin ng at least 20 ampere. 1 ampere lang to, mga katrupa. 1.2. Good luck sa pagcha-charge natin. So, mababa yung ano natin, yung ating solar panel, no? O baka hindi lang efficient din to. Kasi malilit lang solar panel natin eh. Di ba? So, maybe mag-upgrade tayo. Yan. So, tingnan natin yung ating BMS. Alright, so yun mga katrupa. Kung mapapansin natin, yung balance status niya, nag-on and off na. Tapos yung current natin, meron tayong 1.7 ampere. No, ibig sabihin, charging na yung ating batteries, no? Ayun, meron na rin 3.35 volts. Meron na rin 3.31 volts. Ayan. So, from 3.28, ayan, meron na tayong mga yan. So, hopefully, may natutunan tayo. Ako rin, may natutunan ako. Nag-troubleshoot tayo for the first time, no? Nitong scenario na to, no, na hindi nagcha-charge yung battery natin. Yun pala, yung voltage mismatch. Ayan, so ino-note ko to. Note for me to mga katrupa, para sa akin to. Ewan ko lang sa mga professional. Comment down below kung masakit man yan sasabihin nyo, tatanggapin natin kasi nga day 4 pa lang natin to sa pagsosolar. So yun lang mga katrupa, hanggang sa muli. Bye bye.